paglilingkod sa Panginoon. At salamat din sa mga kasama ko kanina sa paghahayo natin sa Lancaster. Tagumpay ang gawain doon dahil ang minute natin doon ay ang presensya ng Panginoon. At maaaring ilan lang kami sa bilang dahil sabi ni Nanay, marami pa kami from the last time na sila ay nag-church lang. So salamat sa Panginoon. Pwede ba natin palakpakan ang mga hindi lang yung pumunta doon, yung mga nakarang araw pa, mga nagpakain, nagbigay ng support, pagpalain ko yung higit ng Panginoon. Dahil isa hong trabaho, at isa dapat nating isipin. Ang mga Kristiyano ay hindi lamang aktibo sa apat na sulong ng kanyang iglesia. Tayo ay tinawag ng Panginoon, tayo ay mga lingkod niya. Ang church na ito ay church din sa community, church ng city, church ng barangay, iglesia ng Panginoon sa mga tao hindi pa nakakakilala sa Kanya. So, kung saang lugar na pwede tayo umayo at may paglingkod natin ang gawain ng Panginoon, nakayo tayo doon. So, binigyan tayo ng opportunity. So, with prayer, with support, with mentioning it in your quiet time, malaking bagay po iyon. Praise God. Handa na po ba kayo makinig ng salita ng Diyos? Praise God. Puntahan nyo ang inyong mga banal na kasulatan. Minsan pa makibukas kayo sa akin sa Hebrew chapter 9. At gusto kong papansin ang talata na nandito sa verse 11 and verse 12. Pwede ko maayos ng konting mic, parang ma-echo lang. Bawas ka ng echo. Praise the Lord. Hebrew chapter 9, verse 11 and 12. Hindi natin nabasa ito. Pinagdang ko sa 14. Pero karugtong po iyan. But Christ came as high priest of the good things to come, with a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is not of this creation, not with the blood of goats and cows, but with his own blood he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. Tapos jump tayo sa verse 22. And according to the law, almost all things are purged with blood. And without shedding of blood, there is no remission of sin. Kung walang pagbubugo, paglilinis ng dugo, walang kapatawaran sa kasalanan. Talino po ba? Hindi. Okay na? Praise the Lord. Sabi po ng Biblia, pag hindi daw tayo, halos daw lahat ng bagay ay nililinis ng dugo. At kung wala daw paglilinis ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Kaya tayo mga Kristiyano, we are blessed even today. Especially kung sinampalatayanan mo na si Kristo. Why? Because ang kasalanan mo at ang buhay mo ay nilinis, binili ng dugo ni Kristo. Amen. Sino dito na ang nilinis ng dugo ni Kristo? Amen. That's why, sabi ng verse 12, you have eternal redemption. Meron ka ng katubusan, meron ka ng kaligtasan. Hindi lang temporary, kundi permanent. Sabi natin permanent. Alright. That's why, ako tuloy ipaglilingkod pa rin. Last week, we talked about sa ating born-again spirit, it was sealed. So, sa ating pong paglilingkod, pamumuhay, hindi apektado ang ating espiritu from our soul and from our physical. Selyado. Amen? Banal. Pagamit-gamit sa Panginoon. Kaya yung mga nagpapagamit kay Lord at patuloy na naglilingkod sa Kanya, nilalakaran yung pagiging selyado ng espiritu niya dahil kay Kristo. At salamat sa Kanya. Ngayon naman, paglilingkod ko ito, eternal redemption. Ang pagkatubos sa ating mga banal
at ang pangwakas na katubusan, yung permanenteng katubusan. At yan ang pag-uusapan natin. Binasa natin ang Hebrew 9:11 and 22. Tanong ko muna, have you seen any sacrificial ritual in a movie? Lalo yung nanonood sa mga movie. What do you recall and how do you feel? Anong mga movie pinanood? Yung mga may isa-sacrifice. Ang isang movie na hindi ko malimutan yung King Kong. Yung babae isa-sacrifice, kinuha siya sa barko. Tapos, iniisip ko ng bata pa ako, yung unang King Kong ha, yung meron ko ngayon bago, yung unang King Kong. Kaya po, anong mangyayari? Kakainin ba yung babae ni King Kong? Kasi sinasasakrit. Kasi hindi, na-inlove si King Kong. Kaya, sino nakamanood na ng King Kong? Sacrifice siya eh. Kaya, pinapanood. Iba yung unang movie, mas mano yun. Tapos marami pa maaari kayong napanood. Or iba, no? Pero pag sinabing sacrifice, ano yan? Talagang ilaan niya ang buhay niya. O maaaring ibang movie na panood natin, mga kapatid, nakita nyo talagang nagbubuwis ng buhay. At saka nakita nyo may mga pag-aalay din ng mga dugo. No? Kasi hindi magandang picture yan. Pero alam nyo sa Biblia, unang nakita ang sakripisyo or sacrificial ritual saan? Kung naaalala nyo. O sa Lumang Tipan, saan in particular? Paghandog ng mga hayop, pag-aalay. Alam niyo kung saan ang nangyari ang unang sacrifice ritual? Sa Garden of Eden. Saan yung Pastor Phil? Remember the time nung nagkasal ang ating mga unang mga magulang? Instead na takpan nila ang kahiyan nila sa kasalanan, kumuha sila ng mga piraso ng dahon at itinakip nila sa kanilang mga sarili. At anong ginawa ng Panginoon? Kumuha daw siya ng mga balat ng hayop na tupa, particularly para itabon sa hubad na katawan ng ating mga unang mga magulang. Paano naman mangyayari kung merong balat ng hayop kung di papatay ang ating Panginoon? So, first sacrificial was made in the Garden of Eden. And for the first time, maaaring tinuturo ni God ang pang-cover sa kasalanan, mga anak, Eva at Adan, ay ang sakripisyo ng isang tupa. Isang tupang perpekto, walang kapintasan, at yun ang magtatakip sa inyong mga kasalanan. Hindi yung mga habi-habing ng dahon, hindi pawid, hindi banahaw, hindi yung mismong balat ng hayop, first sacrificial in the Bible. Maliwanag po ba? Ano po ang ibig sabihin niyang Pastor Phil? May new covenant tayo sa Panginoon dahil kay Kristo. At ang bagong covenant natin sa pananampalataya kay Kristo ay higit din sa Old Covenant. Ang paliwanag ko maigi ha? Old Testament sacrifice could really set anyone free. Why? Yung simula po nung nag-aalay, tinuturo talaga ng Biblia na merong pag-aalay para sa kasalanan. Kaya ho, nung pumasok ang Old Testament, sa Hebrew ritual, laki sila nag-aalay. At alam niyo po ba, iba't ibang kasalanan, iba't ibang pag-aalay. Buti hindi nga tayo pumasok dun eh. Pero alam niyo, may mga gawain parang gano'n. Puro pag-aalay. Walang katapusang pag-aalay. Even right now sa Israel, hindi nila kinikilala si Jesus bilang tagapagligtas. Sila ngayon, hanggang ngayon nag-aalay. To the point, binuhay nila yung isang lahi ng baka, yung heifer. Isang red na baka yan eh. Nawala na yan eh. Binuhay yan sa Israel. Ngayon kasi plano pa rin nilang buhayin yung kanilang Old Testament ritual. Pero ito mga kapatid ay foreshadow lang ng gagawin at ginawa na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At mapalad ang Kristiyanong panambahan dahil tayo nilinis na ni Kristo. Eh kung tayo pumasok pa rin sa Old Testament, naku, bawal pumasok dyan ng walang mga alay, walang mga tupa, walang mga kalapati, mga bato-batong kalapati. Ginagamit po yan eh. Mamaya papaliwanag ko ha. Nandiyan pa ba kayo? Praise God.
They were put in place an illustration and reminder to the people until the real sacrifice came. Ito po ay pagtuturo kasi dahil ang ordinarily, pag ikaw ay mag-aalay sa kasalanan, ang required sa'yo ng high priest, walang kapintasan. O kaya tupa na hindi matanda, hindi siya bata, ayan, perfecto, walang defects, yan ang ginagamit pang alay eh. Diba? Yan po ay patungkol sa pagtuturo kay Kristo. Kaya nga sabi ni John, here comes the Lamb of God who takes away the sins of the world. Kasi si Kristo ang perfect sacrifice para sa ating mga kasalanan. Okay. Since they were symbolic and couldn't really purge from sin, it has to be offered over and over again. Kaya ako sa Israel, noong Old Testament time, naku, laging alay ng alay, offered ng offered. Pero ngayon, kailangan pa ba natin mag-offer? Ang offer ng mga Kristiyano ay offer of praise and thanksgiving. Pakisabi sa katabi, offer, praise, and thanksgiving. Ba't ang hina mo umawit ko nila? Yung iba ang hina parang, umoffer ka ng thanksgiving, yun ang sabi. Come let us offer thanksgiving, a sacrifice of praise. Buti nga yung sakripisyo mo, hindi na mga bitbit mo, baka, mga tuta, kundi praise. Masasalamat sa kanya. Tapos yung iba, parang, umalakpak po tayo sa Panginoon, parang may halublock siyang kamay. Parang may kulani yung kilikili. Di ba? Offer praise of thanksgiving. Umangit ng galing sa puso. Ewan ko kung nakikita niyo ako dito. Pag nadama ko na yung lyrics, ay tayo, wala na akong pakialam sa katabi ko. Offer thanksgiving and praise. Hallelujah. Yan ang mga Kristiyano. Since, sabi ko dito, paliwanag ko, in Moses' time, it has 3 ideas. Ang pag-aalay, no? Sacrificial. Consecration, para kayo'y matalaga. Expiation, o covering of sin. Propitiation, satisfaction of divine anger. Yan po ay 3 main ideas sa pag-offer. Pero, isinabi, hindi makakapagpatawad, nakakaalis ng kasalanan. Kaya noon, ang mga Israelites punong-puno ng law, punong-puno ng batas. Well, in fact, nung tumatagal-tagal na at wala na nagagabayan, wala na mga godly leader, dumami pa batas. Kaya nang dumating na si Kristo, gulat na gulat si Jesus, puro batas eh. Bawal kang lumakad ng 100 milya, bawal kang kumain ng mga buto, bawal kang kumain ng mga mekanis, ang dami ng batas. Diba? Minsan ganyan lang. Tapos tayo mga Kristiyano na, para magamit ni Lord, kailangan pa ng batas. Eh dapat free na tayo. Hallelujah. Ang espiritu natin ay sumisigaw tayo malaya na sa kasalanan. Pero yung iba, kailangan pang mariman. Kailangan ng batas. Sa Pilipinas, kailangan ng batas eh. Naalala ko, may nakita akong mayor nanuntok eh. Batas na bakal eh. Pero minsan may tinuwa mga Pilipino pag may ganun eh, no? Time ni Marcos nun, sabi nga ng mga nanay, saka ng aking mga tiyuhin eh, alas 6 pa lang, huwag ka nang lumabas. Pag ikay nahuli, wala nang balik-balik sa bahay. Ngayon mga bata, alam nyo ba may ordinansa sa Imus? Alam ng mga bata, 18 down under, bawal kayo hanggang makita kayo alas 10. Eh, pero parang walang epekto, dami dyan, no? Wala lang. Hello? Diba ba kaya? Okay. The perfect sacrifice for sin has been made once and for all. Once and for all. Isang beses lang. Paano? Christ being come and high priest of good things to come by greater and more perfect tabernacle not made with hands, that is to say, not of this building, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Kaya nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang sinabi niya, it is finished. To the point as he come to say it is finished, yung umihimulay sa Holy of Holies na makapal na tela na tagpes sa gitna
gitna, ibig sabihin lahat ng pwede makalapit sa Panginoon, lahat na ay pwedeng lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos. At sa mga sasampalataya sa Kanya, merong eternal redemption. Sabihin natin, eternal redemption. Katubusan. Yung pag sinabi natin katubusan, eternal redemption, ibig sabihin niya, ng impact ng kaligtasan mo, hindi lang dito, maging sa buhay na walang hanggan. Sabi ni David, "Whom have I in heaven but you, Lord? There's nothing on earth I desire besides you." Alam niyo itong praise na to, lalo mo itong magiging makabuluhan sa'yo. Lalo ko na pag nakita mo ng mukhaan ng ating Panginoong Jesus. At pag nasa kalangitan ka na, masasamba mo siya, mapupuri mo siya, at masasabi mo, "Thank you, Lord. Niligtas mo ako, nakakilala ako sa'yo." Dahil in heaven, kasama mo siya, not just 1,000 years, not just 2,000 years, not just 1,000,000 years, but for eternity. Naintindihan po ba natin? Kaya habang buhay ka, make it sure, nilinis ka ng dugo ni Kristo. Binili ka na ba ni Jesus? Pakisabi sa iyong katabi, binili ka na ba ni Jesus? Nahugasan ka na ba ng dugo ni Jesus? Kaya, listen up, ang mga religious leader, wala silang relationship kay Jesus. Saan napupunta ang kanilang mga pagsamba? Ritual. Offering. Well, in fact, hindi ko tayo iba dyan ang kultura ng Pinoy. Lalo pag mahal na araw, papako ng papako. Hampas dito, hampas doon. Lakad sa layo dito, lakad sa layo doon. Pagbibisita sa iglesia, ano ganyan no? Bisita iglesia, uubusin ng oras. Hindi lang po yan mga prosesyon, walang patid. Mga pagsasayaw sa mga Diyos-Diyosan. Ayaw ng Panginoon yan, tapos na yan eh. Hello? Kaya minsan may nagpapako sa San Pedro Laguna, kababayan ko eh. Kasi nung pinako, sabi niya, agoy. Sabi ko, kababayan ko. Yung kanyang tinagong pako, doon sa pako lang yun, ginamit kay Jesus spike. Walang maayos na pako ng spike, bakal na tinutuwid nila. Na ang pinakamaiksi ay 12 inches. Tutal, kung gagayahin mo na lang din si Jesus, di yun ang gamitin mo, huwag yung concrete na yun. Na manipis, na binabad mo pa 1 year. Hello. Yan ay pagdudusta sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ayaw ng Panginoon. Sapat na yung kanyang binayad na kamatayan sa krus. Dahil ang buhay niya, listen up, ay isang buhay na manlilikha, hindi isang ordinaryong buhay na tao. At sapat na pambayad sa mga tao noon, ngayon, at sasampalataya pa lamang. Kaya importante i-share natin ang Ebanghelyo. Dahil bayad na ang tao sa kasalanan. Hello? Hindi pa lang babayaran, binayaran niya ng buo. Tapos na. At ikaw, ganun din, tapos na. Praise the Lord. Palapakan naman natin ang Panginoon. The perfect sacrifice for sin has been made once and for all. Look at that, the cross. Jesus gave His life once as the perfect sacrifice for sin and never again needs to be repeated. Your born-again spirit never needs to be cleansed with words. Your born-again spirit is cleansed. Purchase. Binayaran. Tapos na. Hello. Kaya kung ikaw ay born again, you should be thankful before the Lord, serve Him with uprightness in your heart. Seek Him and offer praise of thanksgiving kasi wala kang pinaghirapan doon. Amen? Praise the Lord. Eh kung hindi tayo nakakilala sa Ebanghelyo, kung wala nagtiyaga sa atin, wala nagatid ng Ebanghelyo sa atin, every year, no? Baka ilan sa atin, magpapapako sa krus. Di lang iba, lalakad pa mula
Cruz hanggang Quiapo, nakapaa. Diba? Sacrifice eh. Yung iba ba't hindi, papaduguin yung liko. Pero afterwards, anong nangyayari? Malaya ba sa kasalanan? Hello? Nagagamit ba ng Panginoon? Sorry to tell you, ang dami kong pinsan namamanata sa Quiapo eh. Barkada ho eh, lalo pag January. Pag uwi po eh, nakapakayan. Paltos-paltos yung patis, pagod na pagod. Minsan, galing kami Quiapo eh. Iba talaga doon. Ano nangyari? Iba eh. Hindi ka nga gym doon, sabi ito sa kasama. Hindi mo ako eh. Kailangan. See? Pinagod. Million times over, we should be thankful before the Lord dahil sa Ebanghelyo niya, na-share sa atin, tinanggap natin si Kristo. Hindi ka nagpakahirap, but you know for yourself, deep inside, hallelujah, may pagbabago. Hallelujah. And then, lumabas, nag-manifest in your soul and in your body because of your born-again experience. Born-again spirit. Praise the Lord. Sino na mga born-again dito? Hallelujah. Purchased with the blood. You have eternal redemption. Pag-amit ka kay Kristo. Praise the Lord. Your salvation is eternal. Hindi na kailangan mag-offer palagi. For the blood of bulls and goats and the ashes of heifer. Look at the heifer. Nawala na yung lahi na yan. Binuhay na yun sa Israel. Kasi there will come a time pagdating ng Antichrist, uulitin niya yung mga Old Testament sacrifice. Sprinkling the unclean sanctifies for the purifying of the flesh. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead work to serve the living God. Kaya kung ikaw ay na-born again, ang kasunod na experience mo, you serve the living God. Pakisabi sa katabi, serve the living God. Pakilakas muli, serve the living God. Serve the living God. Huwag mo kausapin sa Diyos. Tell it to your neighbor, serve the living God. Serve the living God. Praise the Lord. Yan ang gusto ni Lord ngayon. Ha? Hallelujah. Why? For this reason, He is the mediator of new covenant, by means of death for the redemption of our transgression under the first covenant. Mas maganda yung inatid sa atin ni Kristo. Covenant, hindi sa promised land in Israel, but covenant in heaven. Through Jesus, makakapunta na tayo ng heaven. Simple but true. Hallelujah. That those who are called may receive the promise of eternal inheritance. Kaya lagi sabi ni Jesus, huwag tayo masyadong maggulimayhanan sa mundo sa mga needs natin. Kaganila share ko yan eh. Sa mga kakanin natin, mga dinaramit natin, mga iniinom natin, unahin natin siya. At sabi ni Kristo, huwag kayong maggulimayhanan, manampalataya kayo sa akin. At sa bahay ng aking Ama, meron kayong dakong kalagayan, at kung may paghanda na kayo, babalikan ko kayo upang tayo ay kapwa magkakasama. Sabi ni Kristo yan, John 14 verse 1 to 4. Ini-imagine ko, gaano kaganda yung lugar na yun. 2,000 years ago niya ang ginagawa. Hallelujah. Are you ready for your mansion? O ayaw mo iwan yung mansion mo dito? Pastor Bill, wala kang mansion. Hindi be prepared to receive your mansion. Hallelujah. Kapag namatay tayo, hindi tayo magkakapuha. Yung mansion ko, mga ala. Kasi hindi na yun ang bibitawan natin. Andun agad, papasok sa spiritual, nakikita natin. Thank you, Lord, for the mansion. Thank you, Lord, for my eternal inheritance. Praise the Lord. Praise God. Sabi po dito, one-time sacrifice that worked once and for all. Jesus entered once into the holy place and obtained redemption for us. Then in verse 15, He provided eternal inheritance, eternal redemption, eternal inheritance. At yung eternal inheritance, di nagsisimula sa langit, dito pa lang nagsisimula na. Ang love relationship mo kay God.
At yan ang napakagandang experience ng mga Kristiyano kasi na-born again siya. Hello? Maaaring pagpikit mo, ramdam mo agad ang presence ng Lord. May worry ka, you could call in the name of Jesus and sasubside ang worry mo. You have an answered, manifested, answered prayer because of the name of Jesus. You have a love relationship with Him. Huwag mong kalilimutan yan. Each of these statements emphasize one-time sacrifice that worked once and for all. Isang beses lang. Okay? Please listen up, may binibuild ako dito para hindi mo ma-miss. Jesus entered once into the holy place and made one sacrifice. Isang beses lang. For Christ has not entered to the holy place made with hands, which are copies of truth, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. Nasaan si Jesus ngayon? He is in heaven. He mediates between us. He is the mediator. Siya ang tagapamagitan sa atin sa Ama. Siya ang nangungusap sa atin, in behalf sa atin sa Ama. Hallelujah. Hindi yung lalaki sa Davao, hindi yung mediator. Impersonator yun. Impostor yun. Ha? Si Jesus, sabihin natin Jesus. Jesus. Kaya anytime when you talk about and say the name of Jesus, it has power. Hello. Even sa needs mo. Sabi nga ni Kristo, humingi kayo para kayo bigyan. Problema, hindi tayo humingi. Sabi niya. Angal lang tayo ng angal. Hello. Kamusta ka kapatid? Eto. Hirap buhay. Kami wala. Walang ganito. Wala. Eh, power yung salita mo. Yes. Power yan. Hello. Yan. Yan si Pastor. Totoo yan. Watch out with your mouth because your mouth and tongue has its power. Nagmamanifest sa buhay nyo yan. Instead magreklamo ka, instead sabihin mo, just thank the Lord Jesus. Lord, you will make a way. Sinave mo nga ako, binili mo nga ako, what's more with these needs? Kaya sabi ni Jesus, sa Matthew 6:32, huwag daw natin isipin yung kakanin natin, inumin natin, ilaramid natin. Pagkat ito ang mga pinaghahanap ng mga tao, wala kang pananampalataya. Pagkos, unahin natin siya, kanyang kaharian, at lahat ng pangangailangan niya ipagkakalaw sa inyo. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Matthew 6:33. Kailangan natin paniwalaan. Kasi, pag hindi natin pinaniwalaan, kasi sinasabi natin, hindi tayo binili ni Jesus. Hindi namatay si Jesus para sa atin. May miracle sa iyo si Lord. Tawag, tinig, lagi. Amen? Are you still with me? Sabi dito, not that he should offer himself open as the high priest entered to the most holy place every year with the blood of another. Yung high priest, every year po yan pumapasok sa Holy of Holies. Ang pagsasakripisyo sa sanctuaryo, sa ikampamento, sa camp papasok ang mga Israelites. Depende sa sin mo at i-offer mo ka sa holy place. Ang nag-offer doon mga priest. Pero sa Holy of Holies, high priest lang ang papasok doon. Si Kristo pumasok na doon once and for all. Spiritually speaking, we could enter right now, we could call Abba, Father, hallelujah, we could call Father. No, hindi mo nga masasabi yan eh. Hindi ka nakakapasok sa Holy of Holies unless ikaw ay high priest. Iba-ibang mga sakripisyo. Ibang sakripisyo sa covering of sin. Listen up. Ibang sakripisyo para ma-appease mo yung anger ni God. Ibang sakripisyo pag meron kang malaking kasalanan. Listen up. Ibang sakripisyo pag nagkasin ang buong Israelites. Kaya may scapegoat. Merong isang goat. Papatong ng high priest yung kanyang kamay. Ikukumpes lahat ng sinong ginawa noong buong grupo. Tapos papakawalan sa disyerto. Scapegoat. Napakarami, no? Buti na lang, sa panahon natin, wala na. Hello? Amen. Isa na lang. Ang paglingkuran natin si Jesus. We should bring glory to His name. Hallelujah. Praise the Lord. Wala ka nang bibilin. Wala ka nang paghihirapan. Paano kaya kung ganyan ang
dumating yung ritual na pagsamba dito sa Pilipinas, ubus ang mga baka natin, ubus ang mga kambing natin, ubus yan. Hello? Sa pagiging religious ng Pilipino, mga Pilipino. Hello? Pero tayo ay nasave na, naligtas na. Ano ang atang na inaasahan sa atin ng Panginoon? Maglingkod tayo ng buong puso sa Kanya. Ihandog natin ang ating mga sarili bilang haing pagsamba sa Kanya. Amen? Ipaglingkod mo kung sa katinatawag ngayon, walang liban, buong puso. Are you still with me? Jesus entered once into the holy place and made one sacrifice. Amen? Sabi dito, He then would have to suffer often since the foundation of the world. But now, once at the ends of the ages, listen up, He has appeared to put away sin by the sacrifice of Himself. Kaya kung si Kristo, and by the cross, siya isasampalatayanan mo, wala ka nang i-offer. Pero look at that, yung mga tao hindi nahugasan ng conscience ng banal na dugo ni Jesus, hindi nila tinanggap si Jesus, tingnan mo. Puro mahilig sa mga religious affiliation, religious ritual, mga sacrifice. Hello. Wala naman siguro mga Kristiyano dito sumasama pa sa karakol no? Kanyari nakikita, excuse me, kami nakikisir. Oh, diba? Wala naman. Okay, ako makakanta ng Dolores. Wala na. Dapat praise the Lord, praise Jesus. Ang mediator mo si Jesus, wala nang iba. Amen. Ulitin ko, ang mediator natin si Jesus, wala nang iba. Amen. Pagbukas mo ng Biblia, wala nang mga marami doon, mga picture ng mga santo. Ito para sa paglalakbay. O kaya hanapin, sino ba ang santo pa? O kaya gusto mong mabutis, pupunta ka pa sa Ubando. Hello? At sino ba yung patrona? Di na! Isa lang ang mediator natin si Jesus. Why? Si Jesus lang ang bumilis. Amen. Naintindihan ba natin? At kung may paglilingkuran ka, si Jesus lang. Amen. Maliwanag? Kaya kung tayo, pinalaya tayo ng Lord dyan. Salamat kay Lord. Dadalan, iba ang santo. Lalo kung magsasaka ka, San Isidro Labrador. Mananalangin ka sa Kanya. Bakit hindi tinuro sa atin si Jesus? Kasi ang mga tao nagtuturo sa atin, hindi rin binili ni Jesus. Hello? Hindi na-redeem. Kaya tayo ay blessed. Pakisabi sa katabi, you are blessed. You are blessed. Kaya ito'y blessed life. Ang buhay na nakikristo ay blessed life. Amen? Amen. Sabi pa dito, and it is appointed for men to die once, but after this judgment. Paano kung namatay ka na? Hindi ka nabili ni Jesus. Ikaw ang magbabayad ng kasalanan. At nakita ni Kristo yun, nakita ng ating Ama sa langit. At sa tulong ng Espiritu Santo, praise the Lord, inabot tayo ng Ebanghelyo. And we also, all to our community, sa mga barangay, kaibigan natin, sharean din natin sila. Bagkat pag sila yung namatay, judgment na. E naitulong sa atin pag namatay, doon naman yan sa middle lang yan, middle. Ipagmimisa lang yan. At pagdating sa misa, tatanungin sa iyo ng clergy doon sa simbahan, special o regular. Gusto ko kasi medyo ilang taon kasi umangat-ingat konti. Gawin special. Gusto mo mag-misa? Si Cardinal? Si Cardinal, mas special yan. Ilan ang angat niyan? Siguro mga 50 years sa purgatorio. Eh, mahal mo tatay mo, may pera ka ngayon. Yeah? Hello? Wala bang 100 years ka? 100 years, antayin mo.
si Cardinal Rosal pag na-schedule, yung tatay mo ang white, 100 years. Tapos pa-open kita sa harap. Pagbaba ni Cardinal Rosal, bumalik ka na sa singsing. Isipin mo tatay, 100 years, aalis siya sa purgatory. Wala no? Amen. Judgment. Luke chapter 16, dalawa lang ang dako. Either impyerno, either langit. Ang sabi ng Biblia, sabi ni Abraham, dun sa mayamang hangal, hindi ka pwede tumawid dito, kami hindi din pwede tumawid yan. Ang mga Abraham, sabi ng mayaman, sige na po, si Lazarus papuntahin niyo dito. Isawsaw yung dulo ng kanyang daliri, ilagay at isawsaw sa dulo ng aking dila. Napakahirap sa dako ng kalagayan dito sa impyerno. Sabi ni Abraham, teka, alala mo, nabubuhay ka? Hindi ka na nampalataya kay Jesus. Kain ka ng kain na masarap. Kain ka ng kain ng karne, hindi mo na maalala si Lazarus. Lapang ka ng lapang, sabi. Fiesta ka ng fiesta. Drinking spree ka, happy-go-lucky ka. Ngayon, pinagbabayaran mo yung kasalanan mo, hindi ka binili ni Jesus. Si Lazarus ngayon nandito na sa langit. Inaaliw na po. Inaaliw na mga anghel, you see? Ang mga believer, inaaliw na anghel. Amen. Praise the Lord. At hindi pwede kami tumawid yan eh. Pagkat ang mga nariyan ay nandyan na hindi merong baging nasa pagitan natin upang nariyan na hindi makaparini at kami rin hindi makaparini. So therefore, pag ikaw ay na-judge, dahil di ka binili ni Jesus, wala na yan. Kaya kayo pinapanalangin, hindi mga taong buhay habang buhay pa. Kaya kung ikay na-i-invite, nasisira ng gospel, praise the Lord, mahal ni Lord ang buhay mo, gusto niyang bilhin. Ang hindi mo pinabili, ikaw ang magbabayad niya sa impyerno. Maliwanag. At tayo naman mga Krisyano, mga binili, praise the Lord. Hallelujah. May trabaho tayo. Share naman natin. Huwag naman tayo maging marami. Kaya sabi nung mayamang hangal sa Luke 16, isa na lang ho request ko, papuntahin niyo si Lazarus sa bahay ng aking ama, may 5 pa po akong kapatid na lalaki, hindi nila alam may dakong pagdurusan ganito sa impyerno. Sabi ni Abraham, nasa kanila na yung sulat ni Moses at ng mga propeta. Sapat ngayon para paniwala. Ay, hindi ho! Mas maniniwala mo sila pag may isang patay na buhay. Mas maniniwala yun. Sino ba naman di maniniwala talaga? Kaya sabi ni Abraham, kung di nila paniniwalaan ang sulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin sila maniniwala na ang isang patay ay mahuli. May doctrine ng Biblia, merong eternal redemption. Hallelujah, praise the Lord. Sino mga may eternal redemption dito? Woo! Praise the Lord! Thank you, Jesus! Hallelujah, Jesus! Alam niyo, sabi ko nga, yung impact nung heaven, I tell you, wala pa tayo. Sabi ng Biblia, hindi pa nakita, di sumagi sa isip, narinig ng tenga ang kalwalati ang darating sa atin. Dumaan man tayo maraming sakripisyo bilang mga Kristiyano naglilingkod sa Panginoon. I tell you, pag dumating ang pagliligtas sa'yo ni Kristo, hindi mo na maaalala yan. Hallelujah. Hindi mo na maiisip yun. Dahil iba ang kalwalatian, eternal redemption na dala sa atin ni Kristo. Are you excited? Praise the Lord. Jesus entered once into the holy place and made one sacrifice. So Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for Him, He will appear a second time apart from sin for salvation. Pag parito ni Kristo, hindi na siya magbabayad ng kasalanan. Kukunin niya na ang kanyang mga kinor choice. Mga Kristiyano, tayo mga anak. Dadako tayo, makikipisan tayo sa Panginoon. Kung tayo maaabutan niya, i-rapture niya tayo, mawawala tayo dito. We will meet the Lord in the air. Hallelujah. Napakagandang meeting, no? Ayun ang magandang meeting. Mga meeting ng Krisyano, laging late eh. Ako, di ako pa uhuli doon. Pag-usapan, Lord, anong oras? Meeting in the air, yung walang late doon. Pag na-late ka, iwan ka. Nakatakot. Pero hindi, pag
pag sinave ka na, nakasama ka talaga eh. Alalisin na dito ang mga binili ni Jesus with your raise your hand. Pakita natin. Thank you Lord, thank you Jesus. Binili ka niya. Iligtas ka niya. Praise God. Old Testament sacrifice were offered constantly. He suffered once, that one sacrifice made your sin forever. Kaya ikaw, free ka na. Yung espiritu mo, bago na. New Covenant. Kaya pati sa New Covenant, pag binasa niyo yung Hebrew 10, mamaya, yung New Covenant, pinagkalooban kanya ng bagong espiritu, bagong puso, inner. And that is, praise the Lord. Kaya ito, Old Testament sacrifice were only temporary shadow of real thing to come. Yung offering na to sa Old Testament is just shadow ng real offering ni Kristo. It points to Jesus. Kaya napakahalaga ang pagsampalataya kay Jesus. At kung sa tingin nyo, biro-biro ang gawain ng Kristyano, hindi. Ang pangangaral ng salita, akala nyo biro-biro, hindi. Pag di ka sumampalataya kay Kristo at sa kanyang salita, ito ang mag-judge sa'yo. At pagparoon mo kay Kristo, hindi po pwede dahil ikaw ay mayaman, maraming alam, sasabihin ni Kristo, bakit kita papapasukin sa pintuan ng langit? Lord, medyo magandang lalaki ng anak ko. Ito ba yun? Medyo PhD and MDT ako. May PLDT pa nga ako eh. Hindi. Hello. Pwede mo mas, konti lang kung nirabyado ko. Mga ilan lang naman sinapukulon. Pwede ba yun? Titingnan sa'yo, kung ikaw ay pinili, pinugasan ng dugo ng Kristo, ang Espiritu. Hello. Old Testament sacrifice were only temporary shadow of real things to come. Sabi dito, for the Lord, being a shadow of good things to come, and not to the very image of the things can never, with the same sacrifice, which they offer continually, year after year after year. Pero tayo wala na, tapos na. For them would they not have ceased to offer, for the worshiper once purified would have no more consciousness of sin. Tayo namang mga binili ni Kristo, binili tayo sa dead works. Ang conscience natin, pinurge niya with His precious blood. Apakalaking advantage. Kaya tayo, hindi na tayo conscious sa sin. Hello. Hindi tayo masyadong, pag sinabi mong conscious sa sin, unlike nung religious tayo, di ba? Kada sin mo, sasabihin sa'yo ng, pasensya na po mga kaparihan eh. Ako, kailangan mo 10 abang ginawang Maria niya, ama namin. Tapos mag-aano ka pa. You see? Parang go-offer yearly after yearly. Hello. Kaya sila, listen up. Pagdating ng Holy Week, magpapa-offer yan ng ikaw ay pangungumpisal. At ang gusto niyang pangungumpisal, pag marami ng mga mayayaman, ako, nandyan ang mga kaparihan. Hirap na magsalita. Next time na lang. Laki ako dyan. Tapos, pagkatapos ng kumpisan, saka sila maglalabas ng mga proyekto nila. Magugulat kayo agad. Gusto nyo malaman yan? Matindi ng Bible study mamaya. Alright. New Testament believers need not to be conscious of sin. If you focus your thoughts on who you are in the Spirit, you'll be conscious of righteousness. Because in your spirit, you are made holy and true righteous. Hindi na tayo Old Testament. Kasi sa Old Testament, puro sacrifice. Pero maraming simbahan ganyan, puro sacrifice. Tatanungin, puro sila accountability, puro daming bawal. Salamat nga tayo, wala masyadong bawal. Pagpasok mo pa lang, yung damit, kailangan mahaba. Gano'ng kahaba yung mahaba? Basta mahaba. Yung buhok, mahaba. Ang nagpapatupad, mga lalaki, pinahihirapan mga babae. Gusto niyo yun? Tayo naman
naman, magdidress naman tayo presentative. Pero marami. Minsan, nakakatawa nga eh. Sobrang Old Testament figure time, no, yung iba nila mga pastor, mga leader, nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Pag iba, magpapabalbas pa, parang aarong eh. Depende sa haba ng balbas, masarap siguro. Hello? Puro ritual. May nakausap ako mo, isang taga-dating daan. Sabi niya sa akin, Pastor, doon, kulang na lang kami mag-offer ng dugo. Saka mga hayop, sa daming bawal. Titirahin nila isang doktrina ng Kristyano, pag nain ka naman ako. Ang daming bawal. Pero isang grupo din ng reliyon, napakaraming bawal. Nung sinishare ko yung kapatid, yun ang kagandahan sa mga na-born again eh. We have no spirit of condemnation. We have the spirit of liberty because of the Lord Jesus. Iyak siya ng iyak. Alam niyo kung bakit? Bili mo 7 years. Pag ikaw ay nakashort, you are unholy. Yun ang doktrina. Pag nag-short ka, lalaki ito ah. Pag nag-short ka, impure ka. Kaya for 7 years, nakaslack siya. Kahit sa bahay, upo. Worker na kasi ako nun eh. Piling mo, nakaslack. Kahit sa loob ng bahay, hindi mo inuubad yun. Minsan no, after 3 days. Sabi ko, matindi kayo ha. Tinan sa loob. Paano pag nag-swimming kayo? Naka-long sleeve po. Ito na kayo nun. Naka-long sleeve lumalamay na. Sabi ko, saya ho. Parang sport fest yung mga basketball, oo. Volleyball, oo. Paano yung mga babae pag nagbabalibol? Nakapalda po, saka naka-jogging pants. Pumapalik sa Old Testament. Hello. Hindi nakukuha yung liberty in the Lord Jesus. Pero in fact, may mga culture, iba-iba yan eh. Hello. Hindi pa ba kayo? Sabi dito, you can draw near to God boldly because you are now the righteousness of God in Christ, in your born again spirit. Sabi dito, for He has made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Yung iba, pinaniniwalaan ko si Jesus, naging sin sa akin, pinatawad niya ako, praise the Lord. Pero yung second part, ayaw paniwalaan na siya ay righteous. In His born again spirit, siya ay holy. Hallelujah. In His born again spirit, siya ay anointed. In His born again spirit, kay siya sa ni Kristo. Pero conscious pa rin siya sa sin. Hindi pa ho ako nagawa. Kulang pa ho. Di ba? Hello. Kasi yung conscience mo angat na angat because hindi mo pa rin maiwan ang kasalanan. Kung tunay kang binili ng dugo ni Kristo, yung righteousness in your spirit nagre-release yan, yung holiness in your spirit nagre-release yan. Hello? Hindi yan super special, kundi, ano yan? Supernatural. Hello? Dahil kung hindi ka supernaturally binago ni Kristo in your born again, puro superficial yan. Hello? Kahit sa pagsasalita. Kasi meron akong member, tinawagan ko eh. Ako, narinig ko sa kabilang lane niya. Parents yata. Parents ng school. Nakaawa yata. Parang arumalag sa pagmumura eh. Rinig ko na kasi. Kala niya kasi siguro, boses babae kasi ako eh. Hello? Boses ako. Yun lang ha. Kala niya kumari niya. Mumura? Matindi to ha. Ang lulutong ha. Tapos, pag-ilaw sa akin, hello, sino to? Mare! Tapos, si Pastor Phil po ito na, Pastor! Hello! Oh, praise the Lord! Hindi pala yan. Narinig niyo ba ako?
Pag Kristiyano ka, kahit galit na galit ka, di ba? Nakakapili ka pa rin ng tamang salita. Hello. Superficial at supernatural. Pakisabi, supernatural. Supernatural. Ang pagbabago sa atin, gawa ni Kristo yan. Because in our spirit, we are in righteousness of God through Him. Hallelujah. Praise the Lord. Sino naniniwala dyan? Sino na nakakaramdam ng pagbabago? Praise the Lord. Woo! Ganda yan eh. Oh? Sabi niya, ano ba? Musta lang ako kasi may problema siya. Ganun ba? Praise the Lord. Puro praise the Lord eh. Kanina puro piste. So, yun na, no? Di ba? Yung iba ko, cover nila yung kanila, hindi kasi sila nalinis ng dugo ni Kristo, cover nila sa mga damit. Sa mga salita. Ako, dami kong kilala niyan, lalo na naglilingkod ako sa dating simbahan. Pero nga kami isang tagapaglingkod nun eh. Galing magsalita nun ah. Ano pa, Dominicano, taga-Europa. Pag nag-English talagang mushu-mushu. Tapos nakakinggan mo talagang banal na banal eh. Ang krus, akong laki eh. Ang kanyang abito, talagang wala kang makikitang busot. Unlike dito, ito may mga tas-tas. Bawal sa ganda. Madali mag-misa yun. Ano nga, talagang bilis na ito ni Father mag-misa. Kanyang bahay mabilis mag-misa. Kasi may gustong tumain sa segundo. Wala maubos. Asmulong. Superficial. Hello. Nung ako hindi pa naglilingkod kay Lord, nag-OJT kami sa barko. Tama ko mga classmates. Ganun niya po ba kayo? Napunta kami sa Cebu. Bago kami bumaba ng Cebu, marami kaming kasama doon, mga nagro-rosary. Kasi ginagalang natin yun eh. Ako din eh. Rosary, isang grupo, mga babae. Dumaan ng Cebu, puro gitara. Pilihan ng gitara ngayon, mga classmate. Piling lahat si Slash eh. Tapos puro kakasigatan ng Sweet Shadow Mine. Puro sintonado. Ang akyat sa barko eh, ang ingay lang ano. Ako na, ito na yung mga nagro-rosary na istoro, nagalit eh. Yung isa sa sobrang galit sa mga classmate ko, nayampas yung rosary. Tumansik yung mga beads. Tumansik yung isa sa harap ko. Hindi ko alam kung dadamputin ko. Pag baka pag tinampot ko, iba yung uli sa akin. Sa sobrang galit sa mga classmate ko. Siyempre kasama natin ko. Umihiyaw-hiyaw ako. Sweet child of God! Mas may nag-ano ako. Galit sa amin. Superficial. Hello. Kamusta? Sa kapatid. Praise the Lord. Eternal redemption means that you've been forgiven of your sin. Listen up, mahalaga po ito. From your past, present, and future tense of sin. Eternal redemption means you are saved from the penalty of sin. Past. You are saved from the presence of sin right now. You are saved from the coming future sin. Sobra na yan. Pagkati future sin, Pastor, save na ako doon. Pagkatipapit. Kung di ka masisave dito sa future sin mo, yung pagtanggap mo kay Kristo, wala rin visa yun. Hello. Because for the first time, future sin din yun eh. Di mo ba tinatanggap si Jesus? Kaya hindi tayo katulad ng ibang simbahan. Sin confess, sin confess. After 25 years ka, naglingkod ka, nagkasala ka, tapos natigo ka ngayon, di ka nakapag-confess, wala ka ng salvation. John chapter 10, sa mga sumampalataya kay Kristo, no one can snatch them from my Father's hand. You are safe in the Father's hand. You have born again spirit. You have eternal redemption. Kaya kailangan ma-born again ka. At kung born again ka na,
You have eternal redemption. It talks about you are saved from past, present, future tense of sin. Jesus paid for all your sins, past, present, and future. Sabihin natin, Jesus paid for all sins, past, present, and future. Minsan, mahirap unawain yan. Dati hindi ko rin maunawaan yan. Nakikipag-debate ako nito. But as I come to think of you, oh man, I have the eternal redemption. Human may not think this way, but God does. For your future sin. Ano to, Pastor? Yes? Kasi kung di mangyayari yun, yung pagtanggap mo ay Kristo, di rin mangyayari. Di ba? Iisipin po natin. Dahil tayo ay na-born again, yung ating espiritu was sealed. Eternally redeemed. Hello? Through this perfect sacrifice, God has already dealt with all sins. At walang Kristiyano ang mamumuhay at matutuwa sa ilalim ng pamumuhay ng pagkakasala. Kakasing ka pero babalik ka. Hindi ka matutuwa. Makakaramdam ka ng kalungkutan. Mararamdaman mo yung drawback ng mga favor sa iyo ni Lord. Listen up. Pag ikay nagkasala, mararamdaman mo hindi ka gagamitin ni Lord. Hello? Pero hindi naman ibig sabihin, hindi ka saved. You're saved. Pero nakakalungkot, na-save ka, hindi ka naglingkod, namuhay ka pa rin sa dati mong buhay, hindi ka naglingkod kay God. Pagdating mo sa heaven, wala ka reward. Harap ka kay Lord ngayon. Saved ka na, no? Wala kang crown. Wala kang crown of righteousness. Crown of rejoicing. Nagturo na ako niyan, di ba? Nakakala niyo. Wala ibang crown. Hindi magiging proud si Jesus sa'yo. Wala ka nag-offer na crown. Pero tayo, at kaya inaaral natin ito. Hallelujah. Praise God. Amen? Next time, share holy about crowns. You were sanctified forever. You were sanctified, separated, made holy through the offering of Jesus Christ once offering. Hebrews 10:11-14, for one sacrifice, one offering, He has perfected forever to those who are being sanctified. Perfect. Hindi perfect ang soul mo, listen up, hindi perfect ang body mo, but your spirit. Paniwalaan mo. Amen? Kasi kung nagkasala ka, minsan makakaramdam ka, nakakabalik agad because perfect ang iyong spirit. Amen? You are sanctified forever. Look at this. To the General Assembly and the Church of the Firstborn who are written in heaven. Kaya mga ninyo nakasulat na sa langit. And to God, the Judge of all, to the spirits of just man made perfect. Mga born again Christians. Their spirit made perfect. Your spirit has been perfected forever. You don't lose your right standing with God if you sin. E paano kung nagkasala, Pastor Bill? Attend kayo ng Doctrine of Salvation. Kapaliwanag kong maigi yan. Doon mga 2 weeks. 2 weeks pa ako sa Doctrine of God. 1 to 2 po yan. Na-offer ko namin sa inyo. Hello. David saw it. Psalms 32 verse 2. Pareho po yan eh. Pero Psalms 32 verse 2. Pakibukas po ang yung Biblia. Napakahalaga po. Nakakatulong ba ako sa inyo, mga kapatid? Mapagtibay tayo sa ating pananampalataya. Yung ibang gusto ng message, naka-record po yan. Kung gusto nyo message, just bring CD, i-record namin ang message, ang mga iba nating message dito sa church. Psalms 32 verse 2, blessed is the man to whom the Lord does send, or does not impute iniquity, and in whose spirit there is no guile.
Blessed is the